everyone. So, I am Altea Lorraine Belaro from Batch 4. So, yung topic po natin today ay narinig mo na ba yung pre-tribulation rapture or pre-tribulation rapture, which is ang scripture po na ibinahagi ni Pastor Russell today ay matatagpuan po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17. So, basahin po muna natin yung konsepto ng pre-tribulation rapture. So, it teaches that the world will turn from bad to worse, leading to the rise of Antichrist before the climax of human suffering called the Great Tribulation. Pre-tribulation rapture. Christ will return secretly to take up his church. Christ will save his people from a period of intense suffering and judgment on earth. Believers are raptured to heaven to be with Christ, spared from the wrath to come. So, ang sinasabi po nito ng pre-tribulation rapture, ito daw po yung part na kung saan mas magiging worse yung mundo. Mas sobrang grabe yung mangyayari sa mundo natin. Talagang talamak yung mga gawain ng kasamaan. Sobra yung, like for example, sobra yung pagnanakaw, sobra na yung yung patayan. Ganun po talaga. Ipapakita po talaga yung worst part na kung saan. Yun po yung tinatawag na pre-tribulation rapture. At dito po, ang sabi po dito ng Panginoon Diyos na Christ will return secretly to take up His church. So, hindi mo magbibigay ang Panginoon ng specific date ng pagbaba niya mula dito sa lupa. Dahil doon po makikita ng Lord kung tayo ba ay talagang merong heart of worship sa Panginoong Diyos. At kung matimingan ka na marami kang kasalanan ng time na yun, ay for sure, hindi ka po talaga mapupunta sa kalangitan. At ang sabi sa teachings, pre-tribulationism teaches that the world is getting worse and worse, whereas the Bible teaches the opposite. Pre-tribulationism teaches that the nations will return to the Antichrist, whereas the Bible teaches that the nations will turn to Christ. So, gaya na ng palagi ko sinasabi, mas maraming magkakaroon ng Antichrist. Kaya, mas lalo po tayo magpatuloy sa Panginoon Diyos. Dahil ang Lord is nalalaman niyo kung ano yung dinidesire ng puso natin. At palagi po tayong magdasal at mag-pray na sana ay isa tayo sa kukunin o madali ng Panginoon sa langit. That's all po. Thank you.